Pino 4, Quarter 2, Week 4. Pag-unawa sa layon ng tulang nagsasalaysay. Pambata. Ang wastong paggamit ng panghalip pamatlig. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-unawa sa layon ng tulang nagsasalaysay, pambata, at ang wastong paggamit ng panghalip pamatlig. Mga kasanayan. Una, nasusuri ang layon ng teksto. Pangalawa, naiuugnay ang kaisipan ng akda sa sariling karanasan. Pangatlo, nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Pang-apat, nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa, at kultura tuwing may binyagan at kasalan. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Panghikayat na gawain. Pinggan ng karanasan. Magsulat ng mga salitang maaaring maiugnay sa mga larawan na nasabing okasyon batay sa inyong personal na karanasan sa pagdalo o pagsasagawa nito sa inyong pamilya. Isulat ang sagot sa iyong pinggang Pinoy na may 4 na hati. Pinggan ng karanasan. Unang larawan. Ano ang maiugnay mo sa larawan na ito? Hatiin ang pinggan sa 4. Ngayon ay sagutin na natin. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Simbahan. Pamilya. Masaya. Pagkain. Para sa pangalawang larawan. Ano-ano ang mga pwedeng maiugnay sa larawan na ito? Narito ang mga pwedeng maging mga sagot. Pari. Ninong o ninang. Tubig. Kandila. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Piliin ang angkop na titik na kasing kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Una, gaganapin sa susunod na linggo ang baysanan ng magkasintahang Daniel at Dina
sa lungsod ng Lipa sa Batangas? A. Kasalan. B. Pangingibang bansa. C. Pamamasyal. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay A. Kasalan. Pangalawa, patuloy na isinasagawa ang bayanihan sa lugar ni na Estong sa probinsya tuwing may mga okasyon. A. Pagtatalo. B. Pagtutulungan. C. Pagtatawanan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay B. Pagtutulungan. Pangatlo, labis ang kagalakan ni Sofia sa nalalapit na pagdating ng kaniyang ama. A. Kalungkutan. B. Kalituhan. C. Kasayahan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Titik! C. Kasayahan. Ikalawa at ikatlong araw. Unang aralin, akdang naratibo, tulang pambata. Pagproseso ng pag-unawa. Akdang naratibo, tulang pambata. Mga gabay na tanong. Nakadalo ka na ba sa isang kasalan? May natatanging tradisyon ka bang namasid? Paglinang ng konsepto. Ang baysanan. Sa panulat ni Michael C. De Los Santos. Baysanan ang tawag sa tradisyon ng kasalan sa Batangas. Buhay na buhay ang bayanihan sa kasalan sa lalawigan. Mga tao'y abala sa paggagayak para sa ikakasal. Mga ikakasal, labis-labis ang kagalakan. Ang baysanan may 3 bahagi. Unay bago ang kasalan, nagaganap ang bulungan, lipatan at panunulungan. Ang ikalaway ang aktwal na kasalan. Bahagi nito'y salo-salo at sabugan. Panghuli, dapit ng mag-asawa kung tawagin sa lugar. Pinatnubayang pagsasanay. Tanong at sagot. Una, anong uri ng teksto ang binasa? Tama! Ipinapakita nito ang isang tradisyong pangkultura at inilalarawan kung paano ito isinasagawa. Pangalawang tanong, ano ang layunin ng teksto? Magaling! Layunin nitong maipakilala ang mga bahagi ng baysanan at ang kahalagahan
ng bayanihan sa tradisyong ito. Pangatlo, ano ang pangunahing paksa ng teksto? Magaling! Ang tradisyong kasalan na tinatawag na baysanan sa Batangas. Pang-apat, saang lugar nagaganap ang binanggit sa isinalaysay sa teksto? Mahusay! Sa lalawigan ng Batangas. Panglima, ano-anong mga katangian ng tao ang napatingkad sa teksto? Magaling! Una, bayanihan. Pangalawa, kasayahan. Pangatlo, pagkakaisa. Pang-apat, paggalang sa tradisyon. Pang-anim, paano isinasagawa ang buong siklo ng tradisyong tinalakay sa tula o teksto? Tama! Bago ang kasalan, may bulungan, lipatan at panunulungan. Aktual na kasalan, kasama ang salo-salo o kainan, at sabugan, pagsasaya, maaaring may sayawan o kansawan. At dapit ng mag-asawa, bahaging nagpapakita ng pagsisimula ng buhay mag-asawa, isang lokal na kaugaliang isinasaalang-alang bilang pagtatapos ng selebrasyon. Paglalapat at pag-uugnay. Ang aking kwento. Magbahagi ng iyong personal na karanasan sa naaalalang dinaluhang okasyon. Halimbawa, kasal, binyag, kaarawan, anibersaryo at iba pa. Gawin ito sa pamamagitan ng pagkumpleto sa bawat pahayag sa ibaba. Bago ito gawin, panoorin ang video na ito mula sa YouTube na nagsasalaysay sa isang okasyon sa Batangas. Panoorin nyo ito. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ngayon ay maaari mo na itong sagutin. Pagdalo sa okasyon. Kumpletuhin mo ito. Sagutin na natin. Ako ay dumalo sa isang okasyon na ang tawag ay kasalan. Doon sa lalawigan ng Pampanga. Aking nakasama sina nanay, tatay. Maraming tao ang dumalo sa kasalan upang makisaya at makiisa sa bagong mag-asawa. Mga bata, tandaan, maaring iba-iba ang inyong mga sagot dito. Pangalawang aralin,
ang wastong paggamit ng panghalip pamatlig. Ang panghalip pamatlig ay salitang ginagamit pangturo o panghalili sa tao, bagay o lugar. Halimbawa, ito, iyan, ganito, doon. Pagprosesong pag-unawa. Si Primo at ang kaniyang kapatid. Sa panulat ni Michael C. De Los Santos. Ako si Primo, at ito ang aming tahanan. Kasama ko rito ang aking mga magulang at nakababatang kapatid na si Theo. Abala ang aking magulang dahil araw ng binyag ngayon ni Theo. Doon sa simbahang malapit sa aming bahay, gagawin ang seremonya. Matapos iyon, didiretso kami doon sa napiling restaurant para sa salo-salo. Ganito ang kadalasang pangyayari ng pagbibinyag sa aming relihiyon. Kilala salita. Basahin at unawain ang teksto. Tignan ang mga salitang nakasalungguhit at kilalanin ito batay sa gamit sa teksto. Mga mungkahing tanong. Una, nakikilala ba ninyo ang mga salitang nakasalungguhit sa itaas o ang mga binasa mong nakasalungguhit kanina? Tama! Opo, ang mga salitang nakasalungguhit ay mga panghalip na ginagamit bilang pamalit o panumbas sa pangalan ng tao, lugar o bagay. Pangalawang tanong, ano ang pangunahing gamit nito sa teksto? Magaling. Upang ipahayag ang damdamin o karanasan ng tagapagsalita. At tumukoy ng lugar at ibang tao. Pangatlo, anong uri ng panalita ito nabibilang? Magaling. Ito ay nabibilang sa panghalip. Pang-apat, naaalala ba ninyo kung anong uri ng panghalip ang mga ito? Mahusay! Opo, halimbawa, ako, aming at ko ay panghalip pantao. Samantalang, ang rito at doon ay panghalip pamatlig. Paglinang ng konsepto. Usaping lapit at layo. Pagmasdan mo ang mga larawan. Gabay na tanong. Una, paano mo itinuturo ang isang bagay, tao, lugar at hayop? Magaling! Ginagamitan ko ng panghalip tulad ng dito, ito, iyan, doon, at iba pang panghalip.
Paano naman kung ito'y malapit sa iyo? Magaling! Panghalip na ito. Kung malapit sa kausap mo. Mahusay. Panghalip na iyan o diyan. Kung malayo sa nagsasalita at kausap. Napakagaling. Panghalip na iyon o doon. Tunghayan ang larawan. Halimbawa, pangunawa sa sitwasyon bilang isa. Magkasama sina Lito at Rick sa kantina ng paaralan. Bago lamang ang bag ni Lito. Gamit ang panghalip pamatlig, maaaring ituro ni Lito ang bag kung ito'y malapit sa kanya, malapit kay Rick, o kapwa malayo sa kanilang dalawa. Tignan ang tatlong pangungusap at ilagay ang angkop na pangungusap sa talahanayan sa ibaba. Una, ito ang aking bag. Pangalawa, iyan ang aking bag. Pangatlo, iyon ang aking bag. Gamitin natin ito para sa unang hanay, malapit kay Lito. Para sa pangalawang hanay, malapit kay Rick. Para sa pangatlong hanay, malayo kapwa kay Lito at Rick. Ngayon ay ilagay mo ang mga pangungusap na nasa itaas sa wasto nilang hanay. Sagutin na natin. Para sa unang hanay, malapit kay Lito. Ang tamang sagot ay, ito ang aking bag. Malapit kay Rick. Ang tamang sagot ay, iyan ang aking bag. Malayo kapwa kay Lito at Rick. Ang tamang sagot ay, iyon ang aking bag. Muli, tunghayan ang larawan. Halimbawa, pag-unawa sa sitwasyon bilang dalawa. Magkasamang namasyal sa kanilang bayan sina Lea at ang kaniyang pinsang si May na isang balikbayan. Nakasakay sila sa bisikleta at napadaan sila sa tapat ng paaralan ni Lea. Ano kaya ang angkop na pangusap na maaaring sabihin ni Lea kung ituturo niya ang kaniyang paaralang pinapasukan sa kaniyang pinsan? Kung malapit siya sa paaralan, kung malapit naman si May sa paaralan, o kung kapwa malayo sa kanilang dalawa. Subukang ihanay sa kahon sa ibaba ang iyong tugon. Una, dito ang aming paaralan. Pangalawa, diyan ang aming paaralan. Pangatlo, doon ang aming paaralan. Gamitin natin ito para sa unang hanay. Malapit sa nagsasalita. Para sa pangalawang hanay, malapit sa kausap. At para sa pangatlong hanay, malayo kapwa sa nag-uusap. Ngayon ay ihanay mo ang mga ito.
Sagutin na natin. Para sa unang hanay, malapit sa nagsasalita. Ang tamang sagot dito ay dito ang aming paaralan. Para naman sa pangalawang hanay, malapit sa kausap. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Diyan ang aming paaralan. Para naman sa pangatlong hanay, malayo kapwa sa nag-uusap. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Doon ang aming paaralan. Pinatnubayang pagsasanay. Ngayon ay sagutin mo ang mga ito. Lagyan ng check kung ang salita o pangungusap ay malapit sa nagsasalita, malapit sa kausap, o malayo kapwa sa nag-uusap. Sagutin na natin. Una, doon ang aming bahay. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Malayo kapwa sa nag-uusap. Pangalawa, dito kami kumakain araw-araw. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Malapit sa nagsasalita. Pangatlo, bibili ako ng katulad niyan. Ano kaya ang tamang sagot? Napakagaling! Malapit sa kausap. Pang-apat, ganito ang gusto kong sapatos. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Malapit sa kausap. At panglima, ganoon ang bolang gusto ko. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Malayo kapwa sa nag-uusap. Ika-apat na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pabaong pagkatuto. Dugtungan. Una ng angkop na pahayag ang mga salungguhit sa pahayag upang mabuo ang kaisipang hinihingi ng pangusap. Para sa unang bilang, ang baysanan ay isang katutubong tradisyon doon sa Magaling, sa Batangas. Pangalawa, ang baysanan ay may katumbas na kahulugan na tama, kasalan. Pangatlo, ang panghalip pamatlig ay maaaring makilala batay sa napakagaling, batay sa lapit ng pangalan sa nagsasalita o lapit ng pangalan sa kausap o kaya naman ay layo ng kapwa sa nagsasalita at nag-uusap.
Pagsusulit. Tukuyin mula sa pangusap na pinalooban ng mga panghalip pamatlig ang layo, lapit ng nagsasalita at kausap nito. Isulat ang tamang titik sa sagutang papel. Para sa unang bilang, doon ako pupunta sa pamilihang bayan mamayang hapon. A. Malapit sa nagsasalita. B. Malapit sa kausap. C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Pangalawa, iyan ang aking sombrerong gagamitin papuntang bukid. A. Malapit sa nagsasalita. B. Malapit sa kausap. C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Ano kaya ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay B. Malapit sa kausap. Pangatlo, ito ang bagong biling bisikleta ni Tony. A. Malapit sa nagsasalita. B. Malapit sa kausap. C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay A. Malapit sa nagsasalita. Pang-apat, diyan nakalagay ang susi ng sasakyan ni Kuya Ruben. A. Malapit sa nagsasalita. B. Malapit sa kausap. C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Ano kaya ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay B. Malapit sa kausap. Panglima, dito tayo bibili ng tinapay na babaunin sa pagpunta sa ilog. A. Malapit sa nagsasalita. B. Malapit sa kausap. C. Kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Ano kaya ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay A. Malapit sa nagsasalita. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa akdang naratibo, tulang pambata, at ang wastong paggamit ng panghalip pamatlig. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.